Okay, good morning everyone. This is our lesson 2 in health entitled Sexuality. So pag sinabi po natin class na sexuality, it is a natural and a healthy part of life. It is everything about being a male or a female, and it is the most important aspect in masculine or feminine identification. Sabi dito, ito daw yung normal at parte ng ating buhay ang sexuality. Ito ay tumutukoy sa kung ano yung ating nagde-determine o tumutukoy kung ano yung ating pagiging babae o lalaki. At ito rin ay isang importanteng aspeto para malaman natin kung ano ba ang gusto nating ipakita, ang ating bang femininity or ang ating masculinity identification. In sexuality, it also provides a sense of self-worth when sexual understanding is positive. So, ang ibig sabihin nito ay ipinapakita daw nito kung paano daw tayo magkaroon ng sense of self-worth. Ibig sabihin nyo, parang meron aram natin kung ano yung ambag natin when it comes to sexual. Hindi lang siya mere sex lang. So, ibig sabihin, we take sex in a positive way, not in a more lustful way or lustful way of thinking. In sexuality, it also involves the name given at birth o yung pangalan na ibinibigay sa iyo pagkapanganak mo, yung mga laruan na nilalaro mo, damit na sinusuot mo, mga kaibigan na kalaro mo, at yung iyong roles and responsibilities o yung mga tungkulin mo sa inyong tahanan. Sexuality also refers to your total self o yung total package mo as a person. At ang sexuality na to na binubuo ng total self mo ay binubuo ng 5 self mo, the physical self, mental self, social self, emotional self, and then yung ethical self mo. So, isa-isahin natin yun. Pag sinabi natin na physical self, it is the way you look as a man or a woman. Mental self, the way you think as a man or a woman. Social self, the way you interact with others. Emotional self, the way you feel about yourself and others. And ethical self, the way you value your relationships. Pag sinabi natin na physical self, the way you look as a man or a woman, ito yung physical na gusto mo makita ng ibang tao sa iyo o makita mo sa sarili mo. Ikaw ba ay gusto mo makita mo yung sarili mo bilang babae o ikaw ba ay gusto mo makita yung sarili mo bilang isang lalaki? That is physical self. Kapag sinabi naman natin na mental self, the way you think as a man or a woman, papaano ka ba mag-isip? Ang isip mo ba ay, kung mag-isip ka pa ay isip mo ay pang babae ba o ang isip mo ba ay pang lalaki? So, paano ka nag-iisip as a person? Kapag sinabi naman natin na social self, this is the way you interact with others. So, ibig sabihin, ito yung kung paano ka ba nakikisalamuha sa ibang tao or nakikipag-interact. So, your social life. So, are you portraying yourself as a man or a woman sa ibang tao? So, that is how do you behave or how do you interact with others? Now, when we talk about emotional self, this is the way you feel about yourself and others. Ano ba yung gusto mong maramdaman sa'yo ng ibang tao at gayon din sa sarili mo? Ano ba yung gusto mong maramdaman mo as a person? Okay, so nag-reflect doon yung emotional self mo. Now, when we talk about ethical self, the way you value your relationship, it has something to do with the core values or the good manners na natututunan mo sa pamilya mo, sa surroundings mo, papaano ka ba magdesisyon whether you are looking for the right decision or the wrong decision. So, papaano ka ba nagde-decide as a person. Alright, and that ends our lesson number 2. So, punta na tayo agad sa lesson number 3. Pakilingon muna yung mga katabi nyo dyan ha. Baka mamaya tutulog-tulog na. Pakitapikin muna yung mga pisngi niyan. Sabi mo, ang cute mo, makinig ka. Nakikita ka ni ma'am. Ganon. So, lesson number 3 will focus on healthy sexuality. Now, when I speak of healthy sexuality, it means taking high sense of responsibility for all your actions since this can affect self-esteem, decision-making, and behavior. So, pag sinabi natin na healthy sexuality, ito yung may mataas na uri ka ng responsibilidad mo bilang tao sa lahat ng mga ginagawa mo, decision-making, yung tiwala mo sa sarili, and everything. Kung paano ka mag-behave. So, lahat yan ay healthy sexuality naman ang tinutukoy dyan. So, a healthy sexuality cannot be completed without its characteristics. So, meron tayong 5 characteristics na magdedetermine kung ikaw ay
if you are having a healthy sexuality. So we have self-love, self-knowledge, self-confidence, self-respect, and self-expression. So isa-isahin natin ulit siya. So pag sinabi po natin class na self-love, it is your acceptance of yourself. 'Di ba? May kanta si Justin Bieber na love yourself, 'di ba? And baby, you should go and love yourself. So kung gusto mo munang mahalin ka ng ibang tao, dapat marunong ka munang magmahal sa sarili mo. Ikaw dapat muna ang unang-unang tao o makakapagmahal o makakaunawa sa sarili mo. Hindi dapat yung ibang tao. Another one is the self-knowledge, wherein your understanding of your feelings and your character. So, ikaw dapat yung unang nag-a-acknowledge doon sa sarili mo. Ano ba yung nararamdaman mo? Dapat kilala mo yung sarili mo, anong ugali meron ka, ano yung mga positive na trait mo at saka yung mga, syempre, negative trait kasi hindi naman tayo perfect. Aminin natin sa sarili natin na may mga bad sides tayo. Though may good sides tayo, may bad sides din tayo. Hindi nga lang kasing taas na kagaya ng iba. Okay? That's normal. You should know how to acknowledge yourself. Okay, next is the self-confidence, your awareness of the things that you can do well. Siyempre, dapat, bago magkaroon ng tiwala yung ibang tao, dapat ikaw muna yung nagtitiwala sa sarili mo. Hindi tataas yung self-esteem mo o tiwala mo sa sarili mo kung ikaw mismo wala kang believe. So, dapat aware ka. Sabi ko nga kanina, kung alam mo yung mga weakness and strength mo, yung mga strength mo, mas i-develop mo pa, mas mag-enhance ka pa, or mas pataasin mo pa yung level mo. So, kung meron ka naman mga weaknesses, kung kaya mo naman gawa ng paraan para yung mga weakness mo maging strength balang araw, why not? Kasi, nakakatulong din yun para tumaas yung confidence mo sa sarili mo or yung tiwala mo sa sarili mo na kaya mong gawin. Halimbawa, sabi nyo dati, hindi kayo marunong kumanta. O, paano kayo nakakanta ng mga Southeast Asian music? Diba? So, may mga bagay na dati, hindi natin akalain na kaya pala natin. But all of a sudden, nagagawa pala natin or kaya pala natin. So, it is a matter of self-confidence on how are you going to convince yourself na kaya mo siyang gawin. Okay, so, pang-apat is self-respect. Your regard for yourself as a worthwhile person. So, lahat naman tayo ipinanganak ng may purpose. Hindi tayo ipinanganak dahil wala lang. Dahil, wala lang, trip lang tayo ipanganak na magulang natin. Hindi. Lahat tayo dapat alam natin kung ano yung regard natin o yung ano natin, yung silbi natin para maging worthwhile person tayo. Huwag tayong maging liability ng lipunan o maging salot sa lipunan. Dapat isipin natin kung paano tayo makakatulong sa lipunan kasi doon natututunan natin irespeto yung sarili natin or yung nagkakaroon tayo ng self-respect. Okay, lastly, self-expression, your way of showing your individuality in expressing yourself as a man or a woman. Yung self-expression, papaano mo ba ipinapahayag yung sarili mo sa ibang tao? Pinapakita mo yung pagiging unique mo as a person. Lahat tayo pinanganak na unique. Yan. Wala tayong kapareho, wala tayong ginagaya. We have our own identity. So, paano mo i-express yung sarili mo as a man or a woman? Though meron tayong mga ina-idolize, pero syempre, mag-i-stick pa rin tayo doon sa self-expression natin kasi ito yung gusto nating ipakita sa ibang tao. Ito yung nararamdaman natin. Ano kung gusto kong magsuot ng lagi akong naka miniskirt, yun yung expression ko sa sarili ko. Ano kung gusto ko lagi magsuot ng mga warak-warak na damit, yun ang expression ko sa sarili ko. Okay? So, it's all a matter on how do you want other people see you or see how you express yourself in a unique way. Okay, now when you speak of sexual behavior standards, these are behaviors that have come to be accepted by society. So, meron tayong tinatawag na norms of society o yung pamantayan sa isang lipunan. Hindi kasi pare-pareho yung norms ng society. Halimbawa, meron sa ibang bansa tinatanggap na yung same-sex marriage. Dito sa atin, hindi pa siya tinatanggap. So, meron pa rin talagang mga specific na mga pamantayan ang komunidad or community na kinabibilangan natin na hindi siya 100% na accepted. Merong iba talaga ay nakadepende doon sa standard o pamantayan ng kanilang community or society. Now, when you speak of social and cultural norms, these are some of the factors which influence gender roles. So, sabi ko nga kanina, ito yung mga pamantayan ng isang society o ng kultura na kung saan nakaka-apekto to kung paano ini-express ng isang tao yung sarili niya. Halimbawa, noon, hindi pwede na magdamit babae yung mga lalaki noon kasi nga bawal.
So, nagiging reason yon kung bakit yung iba ay itinatago nila yung totoong sila. Hindi nila maipahayag ng malaya yung kanilang nararamdaman kasi, yun nga. So, depende kasi yun sa social and cultural norms ng kanilang society. May iba kasi pinagbabawal, may iba naman okay lang. Ayan, so, yun lang naman yung lesson natin, lesson 2 and lesson 3. So, kung hindi nyo masyado na-gets to, pwede nyo hingin yung copy sa president nyo, tapos i-replay nyo na lang. So, kung may natitira pang time, kasi konti lang naman to, pwedeng ipakopy sa notebook. Hindi na ako nakapag-provide ng PowerPoint, kaya i-post nyo na lang para hindi nyo naririnig yung boses ko. Okay? Reminder po sa mga president, bago maglista o bago ilista yung classmate, mag-warning muna. Pagka hindi pa rin nakinig, saka na ilista. Tumatayo, palipat-lipat ng upuan, madaldal, hindi nagsusulat at nanggugulo sa klase. Yun yung mga ililista. Naiintindihan po ba, leader? So, yun lang naman. Clarification lang ha, president po ang maglilista. Kung wala yung president o yung leader na lang ng bawat group.